Guys, nabenta ko na yung Ford Ranger ko and I'm using this Nissan Navara Calibre VE. Bigyan ko na kayo ng review versus Ford Ranger. Ito maganda rin ng Nissan Navara, to be honest. Meron lang silang malaking pagkakaiba pagdating sa suspension, kasi ito 5 multi-link suspension, while si Ford Ranger naka leaf spring sa likod. Pero pag naka-pick up kasi parang mas gusto ko na stiff and sturdy yung dating, lalo na pag tumama sa lubak. Ito kasi pag ramdam mo talaga yung lubak, ramdam mo talaga yung lubak kasi pag tumama yung Ford Ranger, dahil malambot yung suspension niya, damang-dama mo yung lubak. So medyo iba yung tunog niya, unlike sa Ford Ranger na talagang mararamdaman mo na matigas yung suspension, lalo na sa likod. Although sa harap din, iba yung pag-manage niya ng lubak eh. Talagang maganda yung talbog niya. Masyado ako nalalambutan. Number 1 yun yung yung pagkakaiba. Sa design, mas gusto ko yung design din ni Ford, lalo na yung bago ngayon, kasi yung sa akin 8 years old na yung matagal na. Pero hindi na naman papahuli din yung design ng macho din at saka poging-pogi din. So isa sa mga gustuhan ko dun. Okay? Tapos ang gusto ko rin dito sa Navara na to is yung automatic transmission, kasi sobrang sarap i-drive pala ng automatic na ganito kalalaking sasakyan. At saka ang hindi ko lang gusto dito sa Navara yung NVA niya, yung tunog, yung ingay sa labas, pumapasok siya. Pati yung tunog ng makina, dinig mo yung tunog ng makina from the dashboard. So, iba yung insulation talaga ng Ford, lalo na ng Ranger versus dito sa Navara. In terms of cabin design, maganda rin naman yung design nito, ng Navara na to. At saka, mas gusto ko yung seat level ng Ford Ranger, mas mataas siya versus ito. Dito para ka nagda-drive ng kotse talaga, kasi yung mas mababa yung itsura mas mababa yung feel. Lalo na pag nasa likod ka, sa passenger ka, mataas yung passenger seat. So nakaangat. Tapos yung ayaw ko dito sa design, etong manibela, medyo manipis yung feel. Unlike sa manibela ng Ford Ranger, medyo bulky siya and mas feel mo na rugged yung design. Although na-appreciate natin itong mga buttons dito, meron na rin siyang tawag dito yung meron na rin siyang cruise control, which is ang ganda niyan, lalo na pag sa expressway. Mas matipid yung paggamit mo ng gasolina kasi or ng crudo, kasi naka-cruise control. So gusto ko yan sa feature ng Ford Ranger ko 8 years ago. Nung time na yon, parang sa lahat ng pickup, parang si Ford Ranger lang ang merong cruise control, pero ngayon halos lahat meron na rin. Tapos yun, yung sabi ko kanina, yung ingay pumapasok, medyo manipis yung feel dito kasi si Ford Ranger mabigat yung pintuan, makapal. So added protection at saka nakakabawas ng ingay. Dito dinig ko yung ingay ng makina from the dashboard. So, tapos overall naman sa cabin, okay naman dito. Gusto ko yung aircon, ang lamig bro ng aircon nito. So kahit nakaka-andar lang, talagang malamig. Yan yung isa sa mga difference. Si Ford naman, yung sa akin kasi 8 years old na, medyo matagal siyang lumamig, lalo na pag nakabilad at nagpark ka sa bilad. Ito, kahit nagpark ka sa mainit, pagka-andar mo, talagang mararamdaman mo kaagad na lumalamig na kaagad. So yun lang, ito iniram natin at inupahan natin kasi nabenta ko na yung Ford Ranger ko. And karoon ako pagkakataon na makumpara. Kung ako papipiliin, gusto ko pa rin Ford Ranger, lalo na yung mga bago ngayon. Ang gaganda ng design, daming variants katulad nun, di ba? So daming variants, daming choices, and yung presyo very affordable naman for a pickup truck, and matibay talaga yung Ford Ranger. So yun lang naman yung difference sa akin, and personal opinion ko lang to, wag niyo akong i-bash. Parehong maganda sila, pero kanya-kanyang preference lang talaga tayo. Salamat sa aking mga followers or subscribers. So yan ang pagkakaiba. Gusto ko lang i-summarize. Number 1, mas gusto ko yung looks ni Ford Ranger. And then